Umabot ako sa bahay ng tanghali at nakita ko ang isang pulang panty na nakasabit sa doorknob ng aming kwarto. Mula sa loob, narinig ko ang mga apurahang boses nila. At nang sipain ko ang pinto, ang tanawin sa harap ko ay nagpatigil sa aking mundo. May mga sakit na hindi nagmumula sa mga estranghero, kundi sa mga taong minsan mong tinawag na pamilya. Sino bang babae na papasok sa pag-aasawa ang hindi umaasa sa isang tahanang masisilungan, isang asawang iibigin, at mga biyenan na magiging katuwang? Ngunit paano kung isang araw ang tahanang iyon ay maging isang bitag? Ang silid tulugan ninyong mag-asawa ay maging entablado ng kahihiyan, at ang salitang respeto ay gamitin para pilitin kang pirmahan ang isang kasulatan na wawasak sa lahat ng iyong pinaghirapan? Ang pagpapakumbababa ay isang kabutihan pa, o ito na ba ang tanikalang gumagapos sa iyo? Dati, naniniwala ako na ang pagpapasensya ay nagbubunga ng kapayapaan. Ngunit natutunan ko na ang pagpapasensya sa taong marunong umunawa ay nagdudulot ng tahimik na tahanan. Ngunit ang pagpapasensya sa mga taong sakim ay nagbibigay sa kanila ng karapatang tapakan ka. Ako si Rosalinda Reyes. O Rosa para sa mga kaibigan. 42 taong gulang. Simple lang akong may-ari ng isang maliit na patahian ng uniporme sa Marikina. Ang aming patahian ay gumagawa ng mga uniporme para sa mga estudyante, mga office blouse, apron para sa mga kainan, at protective gear para sa mga pabrika sa paligid. Hindi man malaki ang aking negosyo, sapat ito para suportahan ang higit sa 30 pamilya ng aking mga mananahi. Ang asawa ko ay si Antonio de Leon, o Tony. Mas matanda sa akin ng 2 taon. Noong bagong kasal kami, isa siyang technician sa isang furniture workshop sa Quezon City. Hindi kalakihan ng sahod, pero masipag. Sa umaga, papasok siya sa trabaho. At sa gabi, tinutulungan niya akong mag-empake ng mga natapos na tahi. Naaalala ko pa ang itsura niya habang nakaupo sa tabi ng mga damit, na kahit halatang naninibago ang kanyang mga kamay sa pagtutupi, pilit niyang inaayos ang bawat piraso. Noon, inisip ko na ang isang babae ay hindi kailangan ng mayamang asawa. Sapat na ang isang lalaking marunong magmahal at mag-isip para sa pamilya. Mayroon kaming isang anak na babae. Si Angela, 13 taong gulang, at nasa grade 8. Maputi siya, nakuha ang aking mga mata. Pero ang ugali niyang tahimik ay mana sa kanyang ama noong araw. Magaling sa eskwela si Angela, at marunong tumulong sa gawaing bahay. Minsan, nakita niya akong nag-overtime sa pag-aasikaso ng mga order. Tahimik siyang naglapag ng isang basong maligamgam na tubig sa tabi ko, at sinabing, "Ma, uminom po kayo. Kailangan niyo pong magpahinga para sa maaga niyong pasok bukas." Ang simpleng salitang iyon ay sapat na para gumaan ang lahat ng aking pagod. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na kahit masungit ang aking biyenan at pabago-bago ang isip ng aking asawa, basta't payapa ang buhay ng anak ko, gagawin ko ang lahat para mapanatili ang aming tahanan. Ang 2-story house namin sa Marikina ay sarili kong pag-aari. Binili ko ito halos 1 taon bago kami ikasal ni Tony. At nakapangalan lang ito sa akin. Noong binili ko ito, luma na ang bahay. May mga sira ang pader at butas-butas ang bubong. Unti-unti ko itong pinagawa. Pinalitan ang mga pinto, pinakintab ang sahig, at nagdagdag ng kwarto. Para kay Angela. Ang perang pinambili ko ay galing sa aking pinagpaguran sa pagtatahi sa loob ng maraming taon. May mga gabi na namamanhid ang aking mga binti sa kakatapak sa pedal ng makina. At kumakain na lang ako ng malamig na kanin para lang matapos ang mga order. Naaalala ko pa noong hawak ko na ang titulo ng lupa. Umiyak ang nanay ko. Hinaplos niya ang papel at sinabing, "Anak, kapag ang isang babae ay may sariling bahay na nakapangalan sa kanya, mayroon siyang dangal. Hindi para ipagyabang, kundi para may masilungan siya sa oras ng unos." Noon, ngumiti lang ako. Hindi ko akalain na ang mga salitang iyon ang magiging salbabida naming mag-ina. Mula sa bagyong nilikha mismo ng pamilya ng aking asawa. 3 buwan matapos ang aming kasal, kusa kong kinuha ang aking biyenan
na si Aling Beatriz de Leon o Mama Betty mula sa kanilang probinsya sa Laguna para tumira sa amin. Maagang namayapa ang aking biyenang lalaki. Si Tony ang panganay. At mayroon siyang nakababatang kapatid na si Cynthia. Noong bagong salta si Mama Betty, marami siyang puting buhok at palaging nagrereklamo ng sakit sa likod at panlalabo ng mata. Natural na mama ang tawag ko sa kanya. Tuwing umaga bago ako umalis papuntang patahian, naghahanda ako ng lugaw o sopas at pinapaalalahanan siyang inumin ang kanyang gamot. Pag uwi ko, dumadaan ako sa palengke para bumili ng gulay at isda. Minsan, binibilhan ko pa siya ng paborito niyang puto bumbong. Sa harap ng mga kapitbahay, madalas akong purihin ni Mama Betty. Magaling talaga ang manugang ko. Maasikaso sa bahay. Masaya ako kapag naririnig ko iyon. Hindi ko naman hinangad na ituring niya akong tunay na anak, sapat na sa akin, na maunawaan niyang tapat ang puso ko sa pamilyang ito. Sa death anniversary ng aking biyenang lalaki, ako ang nag-asikaso ng lahat. Mula sa handa hanggang sa mga alay. Pinuri ako ng mga bisita. Sa aking pagiging masipag, ngumiti lang si Mama Betty at sinabing, "Iisa lang naman ang anak kong lalaki. Sino pa ba ang aasahan niya kundi ang asawa nito?" Medyo nasaktan ako noon, pero inisip ko na lang na baka ganun lang talaga magsalita ang matatanda. Si Cynthia, ang kapatid ni Tony, ay mas bata sa akin ng 7 taon. Pagkatapos ng high school, lumuwas siya ng Maynila para mag-aral ng cosmetology. Mabilis siyang matuto at magaling magsalita, kaya't paborito siya ni Mama Betty. Noong gusto niyang magbukas ng maliit na skincare clinic, ako ang nagpahiram sa kanya ng pera para sa down payment ng pwesto at pambili ng mga gamit tulad ng spa beds at facial machines. Ako pa ang gumawa ng mga uniforme ng kanyang mga staff ng libre. Niyakap ako ni Cynthia. At masayang sinabi, "Ang swerte ko talaga sa'yo, Ate Rosa. Pag kumita na ako, babayaran kita ng buo, kasama interes." Itinaboy ko ang kanyang kamay at sinabing, "Ano ka ba? Magkapatid tayo. Ang mahalaga ay maging maayos ang negosyo mo." Masaya na ako roon. Ganyan ako namuhay sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa santa ako, kundi dahil naniniwala ako na ang pag-aasawa ay pagdaragdag ng pamilya. Hindi pagpasok sa isang transaksyon. Iginagalang ko ang aking biyenan, mahal ko ang aking hipag, at nirerespeto ko ang aking asawa. Kapag may hindi pagkakaunawaan, pinipili kong manahimik, magpasensya, at palipasin na lang. Sabi ng iba, magaling daw ako sa negosyo, pero talo sa pamilya. Tinatawanan ko na lang sila. Pero sa loob ng tahanang iyon, may isang bagay na hindi kailanman naging payapa. Iisa lang ang anak namin. Si Angela. Hindi sa minamaliit ko, ang pagiging babae niya. Para sa akin, si Angela ang pinakamalaking biyaya. Ngunit sa mata ni Mama Betty, ang isang apong babae ay hindi sapat para magbigay liwanag sa altar ng pamilyang De Leon. Hindi niya ako direktang sinasabihan, pero ang kanyang mga salita ay parang maliliit na tinik na tumutusok paminsan-minsan. Isang araw, habang naglilinis ako ng gulay sa labas, bumuntong hininga siya. Yung ibang pamilya, may apo na lalaki. Ang sarap sa pakiramdam na makita siyang tumatakbo sa paligid ng altar. Sa atin, hay nako, kanya-kanyang kapalaran na lang. Natigilan ang kamay kong naghuhugas ng gulay. Si Tony, na umiinom ng kape sa malapit, ay narinig ang lahat. Pero umubo lang at sinabing, "Ma, bawasan niyo ang maanghang na pagkain. Tumaas na naman ang blood pressure niyo." Tiningnan ko ang aking asawa at nakaramdam ako ng panlalamig. Hindi ko kailangan na sagutin niya ang kanyang ina. Pero sana man lang ay sinabi niyang ang anak naming babae ay dugot laman din niya. Pero nanahimik siya. Ang pananahimik ng isang asawa ay minsan mas masakit pa kaysa sa matatalim na salita ng isang biyenan. Lumipas ang maraming taon at pilit kong pinanatili ang payapang anyo ng aming tahanan. Sa umaga, inihahatid ko ang anak ko sa eskwela bago dumiretso sa patahian. Sa hapon, uuwi ako para mamalengke at magluto. Sa gabi, tinitingnan ko ang mga inventaryo at sumasagot sa mga kliyente.
habang si Mama Betty ay nanonood ng TV at si Tony ay naglalaro sa kanyang cellphone. Sinasabi ko sa sarili ko, ayos na ito. Maayos na ang buhay ko. Hindi ko alam na sa ilalim ng payapang anyo na iyon, may mga lamat na unti-unting kumakalat, tulad ng mga bitak sa isang salamin. Isang malakas na puwersa na lang ang kailangan, at lahat ay babasagin. At ang pinakamasakit sa lahat, ang taong may hawak ng martilyo para basagin ang salaming iyon, ay hindi isang estranghero. Sila ang mga taong pinagluto ko, inalagaan, at tinawag na pamilya. Gabi noon, at napakainit ng panahon sa Maynila. Galing ako sa patahian. Medyo na late, dahil tinapos ko ang disenyo ng uniforme para sa isang private school sa Pasig. Pagpasok ko pa lang ng garahe, narinig ko na ang kalansing ng mga kubyertos kasabay ng boses ni Mama Betty. Anong oras na? Ngayon ka lang nagpakita? Porket kumikita na ng pera. Hahayaan na lang ang buong pamilya na maghintay. Natigilan ako, pero naghugas pa rin ako ng kamay at pumasok sa kusina. Sa mesa, nakahain ng sinigang na baboy, pritong isda, at pinakbet. Si Angela ay nakaupo sa tabi ng mesa. Hawak ang kanyang kubyertos, pero hindi pa nagsisimulang kumain. Nang makita ako, nagliwanag ang kanyang mukha. Ma, nandyan na po pala kayo. Kukuha ko po kayo ng plato. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Sige anak, maliit na plato na lang. Medyo pagod si mama ngayon. Si Tony ay nakaupo sa isang plastik na upuan. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa cellphone. Si Mama Betty ay nasa kanyang karaniwang pwesto sa dulo ng mesa. Nandun din si Cynthia. Nakabihis ng maganda, mabango, at may pulang lipstick. Pag upo ko pa lang, tumingin si Mama Betty kay Angela at bumuntong hininga. Bilis talagang lumaki ng mga bata. Dati-rati, karga-karga ko lang yan. Ngayon, marunong nang kumuha ng plato para sa nanay niya. Pero kahit anong sabihin, ang anak na babae, gaano man kagaling, sa bahay pa rin ng ibang tao mapupunta. Ang unang subo ko ay hindi pa man umaabot sa aking bibig, pero parang may bumara na. Sa lalamunan ko, yumuko si Angela. Kinuha ko ang isda at inilagay sa plato ng aking biyenan, pilit na pinapanatili ang normal na tono. Ma, kain po kayo ng isda. Pinalambot ko po yan. Sinulyapan ako ni Mama Betty. Mabuti kong malambot. Mahina na ang ngipin ng matatanda. Mahirap nang ngumuya. Hindi tulad ng mga bata na malakas pa, may pera, at kayang gawin ang lahat ng gusto. Ngumiti si Cynthia. Ma, wag ka namang ganyan. Magaling kaya si Ate Rosa. Ang isang patahian na may 12 ng empleyado ay kaya niyang patakbuhin. Ano ba naman ang isang simpleng hapunan sa bahay? Naramdaman ko ang patutsada sa kanyang sinabi, pero kumuha pa rin ako ng gulay para sa kanya. Kumain ka na, Cynthia. Siguradong pagod ka rin sa buong araw sa klinik. Sa pagbanggit ng klinik, ibinaba ni Cynthia ang kanyang kubyertos at sumimangot. Pagod talaga ate. Ang hirap ng kompetisyon ngayon. Gusto ng mga kliyente, mga bagong makina, magagarang kwarto. Pero saan kukunin ang pera? Gusto ko sanang kumuha ng bagong laser machine. Kung hindi, mawawalan ako ng customer. Tumingin si Tony at nagtanong. Marami pa bang customer sa klinik? Anong marami kuya? Yung upa, sahod ng empleyado, advertising. Nakakahilo ang gastos. Akala ng iba, madaling kumita sa pagpapatakbo ng spa. Inilapag ni Mama Betty ang kanyang baso. Bata pa si Cynthia. Normal lang sa negosyo ang magkaroon ng hirap. Kung mayroong mas nakakaangat sa pamilya, dapat marunong tumulong. Dugo at laman yan. Hindi ibang tao. Naintindihan kong ako ang pinapatamaan niya. Mahinahon akong sumagot. Hindi ko naman po sinasabing hindi ako tutulong ma. Noong nag-aaral pa si Cynthia, tumulong ako. Noong nagbukas siya ng klinik, ako ang nagpahiram ng pampabayad sa pwesto, pambili ng gamit. Ako pa nga ang gumawa ng uniforme nila, ng libre.
Ang gusto ko lang ay mag-ingat siya sa paggastos. Ngumisi si Cynthia. Hindi ko naman sinabing hindi ka tumulong. Pero yung tulong mo, parang patak-patak lang. Parang binigyan mo lang ako ng payong noong umaambon. Pagdating ng totoong bagyo, itinago mo na yung payong. Mas masakit pala ang mga salitang iyon kaysa sa inaasahan ko. Ang mga bagay na ibinigay ko ay naging dahilan para isumbat sa akin na hindi pa iyon sapat. Sumimangot si Tony. Cynthia, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Akala ko, ipagtatanggol niya ako. Pero bigla siyang lumingon sa akin. Rosa, wag mo na lang din dibdibin. Stress lang si Cynthia, kaya nasabi yon. Sa pamilya, dapat marunong tayong magpasensya. Ngumiti ako ng malungkot. Wala naman akong sinasabi. Agad na sumingit si Mama Betty. Ayan, ganyan na naman yung mukha mo. Sinasabi ko sa'yo, ang isang babae ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa biyayang iniiwan niya sa pamilya ng asawa niya. May mga babaeng magaling kumita ng pera, pero kung hindi makapagbigay ng lalaking tagapagmana, may kulang pa rin. Ang hangin sa hapagkainan ay biglang bumigat. Narinig kong huminga ng malalim si Angela. Ibinaba ni Tony ang kanyang cellphone at pautal-utal na sinabi, Ma, kumakain po tayo. Bakit yan po ang pinag-uusapan natin? Suminghal si Mama Betty. May mali ba sa sinabi ko? Ang pamilyang De Leon, ilang henerasyon na ang may anak na lalaki. Sa henerasyon ninyo, iisang babae lang. Sino ang magdadala ng apelyido natin? Huwag mong sabihin sa akin na parehas lang ang lalaki at babae ngayon. Pakitang tao lang yan. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na lang ang usapang iyon. Parang isang mapurol na karayom. Hindi dumudugo, pero masakit. Sinabi ko na lang, Ma, bata pa po si Angela. Huwag po nating pag-usapan ang mga ganyang bagay sa harap niya. Kumunot ang noo ni Mama Betty. Bakit hindi? Parte siya ng pamilyang ito. Dapat alam niya. Pagdating ng araw na mag-asawa siya, maiintindihan niya kung ano ang kailangan ng pamilya ng asawa niya. Ibinaba ni Angela ang kanyang baso. Busog na po ako. Tiningnan ko ang plato niya. Halos hindi nabawasan. Kumain ka pa ng konti, anak. Umiling siya. Namumula ang mga mata. Pero pinipigilang umiyak. Akyat na po ako, Ma. Mag-aaral pa po ako. Pagkatapos noon, nagpaalam siya sa lahat at umakyat. Halos hindi marinig ang kanyang mga yapak. Dahil sa lakas ng TV sa sala, hindi pa rin tumigil si Cynthia. Sa totoo lang, may punto si Mama. Ate Rosa, dahil ang galing-galing mo naman, bakit hindi ka nalang manganak ulit? Baka sakaling bigyan ka ng Diyos ng anak na lalaki. Nakakaawa naman si Kuya Tony kung iisa lang ang anak niyang babae. Paniguradong pag-uusapan siya ng ibang tao. Tumingin ako ng diretso kay Cynthia. Cynthia, ang pagkakaroon ng anak ay hindi birong pinag-uusapan lang sa hapagkainan. Nagkibit balikat siya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sabi nga nila sa internet ngayon. Masakit daw talaga pakinggan ang katotohanan. Hindi na ako sumagot. Tumayo ako. At nagsimulang magligpit ng mga plato. Tiningnan ako ni Tony. Tila may gustong sabihin, pero nanahimik na lang. Ang kanyang pananahimik ay sumunod sa akin. Mula sa hapagkainan hanggang sa kusina. Ilang sandali pa, dinalhan ko ng gatas si Angela sa kanyang kwarto. Nakaupo siya sa kanyang study table. Bukas ang libro, pero ang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Inilapag ko ang gatas. Anak, inumin mo to para uminit ang tiyan mo. Lumingon si Angela. At napakaliit ng kanyang boses. Ma, totoo po ba na kapag babae ang anak, walang magdadala ng apelyido ng pamilya? Ang tanong na iyon ay parang isang kurot sa aking puso. Umupo ako sa tabi niya. Hindi totoo yan, anak. Ang halaga ng pamilya ay hindi nasusukat kung lalaki o babae ang apo. Ang mahalaga ay nagmamahalan tayo at marunong mamuhay ng tama. Tumingin siya sa akin. Bakit po malungkot si Lola? Dahil babae ako. Natigilan ako sandali bago makasagot. Si Lola mo ay lumaki sa lumang paniniwala. May mga bagay na pinaniniwalaan ng matatanda
na mahirap nang baguhin. Pero, wag mong isipin na may kulang sa'yo. Dahil sa sinasabi ng iba, para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang bagay sa bahay na ito. Niyakap ako ni Angela. Ma, wag po kayong malungkot ha. Paglaki ko, aalagaan po kita. Niyakap ko siya ng mahigpit. At tumulo ang aking mga luha. Pero hindi ko ipinakita sa kanya. Mula sa labas ng kwarto, narinig ko ang tawanan ni Mama Betty at Cynthia sa ibaba. Paminsan-minsan, nababanggit nila ang tungkol sa mga makina at puhunan. Habang dito sa maliit na kwartong ito, ang anak ko ay natututong harapin ang sakit dahil lang sa hindi siya ang lalaking apo na kanilang inaasahan. Nang gabing iyon, nahiga ako sa tabi ni Tony. Nakatalikod siya sa akin. At ang asul na ilaw mula sa kanyang cellphone ay lumilikha ng anino sa pader. Mahina akong nagtanong. Narinig mo ba ang tanong ni Angela? Nanahimik siya ng ilang segundo. Bata lang yan. Masyado kang nag-iisip. Kausapin mo na lang bukas. Tiningnan ko ang likod ng aking asawa. Ikaw ang ama niya. Mas magaan siguro kung sayo manggagaling ang sagot. Bumuntong hininga siya. Ayan ka na naman. Matanda na si Mama. Ganun lang talaga ang bibig niya. Pero wala siyang masamang intensyon. Kung lagi mong didibdibin, kailan pa tayo magkakaroon ng kapayapaan sa bahay na to? Hindi na ako umimik. Nalaman ko na ang kapayapaan na gusto niya ay ang paglunok ko sa lahat at ang paglunok din ng anak ko sa lahat. Matapos ang gabing iyon, inakala kong kung magpapakumbaba ako, lilipas din ang lahat. Matanda na nagsalita ng masakit. Isang hipag na walang pakialam. Isang asawang pagod. Bawat isa ay may sariling problema. Paulit-ulit kong sinabi iyon sa sarili ko. Ngunit may mga lamat na sa simula ay sinliit lang ng hibla ng buhok habang pilit mong tinatakpan. Lalo itong lumalawak nang hindi mo namamalayan. Halos kalahating taon nang walang trabaho si Tony. Ang dahilan sa simula ay hindi naman malala. Nakipag-partner siya sa isang kaibigan para magtayo ng maliit na furniture shop. Gumagawa ng mga custom-made na cabinet, kama, at mesa. Pero tinakbo ng kaibigan niya ang down payment ng mga kliyente at nagtago sa probinsya. Si Tony, nawalan ng pera at nasira pa sa mga kakilala. Ayaw na siyang tanggapin sa dati niyang trabaho dahil may pumalit na. Isang gabi, umuwi siya at naupo sa labas. Naninigarilyo hanggang hating gabi. Dinalhan ko siya ng isang basong tubig. Tony, ayos lang yan. Ang pera, mahahanap ulit. Ang mahalaga, buo tayo, may anak tayo, at malusog. Yumuko siya, at garalgal ang boses. Pakiramdam ko, wala akong silbi, Rosa. Umupo ako sa tabi niya. Huwag mong sabihin yan. Sino bang negosyante ang hindi nadadapa? Magpahinga ka muna. At pagkatapos, mag-isip tayo ng susunod na hakbang. Noong mga sandaling iyon, naaawa talaga ako sa kanya. Hindi ko naisip na ang isang pagkabigo ay maaaring magbago sa isang mabait na lalaki. Para maging isang taong laging nakatingin sa kanyang asawa, nang may pagkainis. Pagkatapos noon, sinabi ko sa kanya na tumulong na lang muna sa patahian. Sa simula, nahihiya siya. Hindi naman ako marunong manahi. Ngumiti ako. Sino bang nagsabing magtatahi ka? Pwede kang mag-check ng mga order, mag-deliver ng tela, at maging tagapamahala ng warehouse. Kulang kami ng tao doon. At ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Pumayag siya. Sa mga unang araw, maaga siyang pumapasok. Tinutulungan ang mga mananahi na magbuhat ng tela at mag-empake. Gusto siya ng mga tao sa patahian dahil tahimik siya at maingat sa trabaho. Minsan, nagbiro pa si Ate Helen, ang aming accountant. Nandyan na si Sir Tony para tulungan ka, Rosa. Magkatuwang talaga kayo sa buhay. Ngumiti lang ako, pero napansin kong medyo naasiwa si Tony. Simula noon, napansin kong madalas na lang siyang nag-iisa sa bodega. Isang hapon, may isang kliyente na nagmamadaling kunin ang order. Nasa telepono ako noon nang tumakbo palabas ang isang mananahi. Sir, asawa ni Ma'am Rosa. Pinapabuhat po ni Ma'am itong kahon palabas.
Normal lang ang tawag na iyon sa patahian, pero biglang dumilim ang mukha ni Tony. Binuhat niya ang kahon at ibinagsak ito ng malakas sa sahig. Nagulat ang kliyente. Ngumiti na lang ako at sinabing, "Mabigat lang po, pasensya na." Nang gabing iyon, hindi siya kumain ng hapunan. Pag-akyat ko sa kwarto, nakita ko siyang nakahiga at nakatakip ang braso sa kanyang mga mata. "Pagod ka ba?" Maikli niyang sagot. "Hindi." "Kung ganun, bumaba ka na at kumain. Nagluto ako ng paborito mong sinigang." Bigla siyang bumangon. "Pwede ba? Wag mo akong tratuhin na parang isa sa mga trabahador mo." Natigilan ako. "Anong sinasabi mo?" Ngumisi siya. "Lakong muna ata, sa patahian." Ang tawag nila sa akin, asawa ni Ma'am Rosa. "Asawa mo ako pero parang nakikitira lang ako." "Lahat ng bagay," sabi ni Ma'am Rosa. Utos ni Ma'am Rosa. Desisyon ni Ma'am Rosa. "Masaya ka, di ba?" Napatayo ako sandali, bago nakasagot. "Ganoon ang tawag nila. Dahil sa akin nakapangalan ang negosyo." "Kailan ba kita minamaliit?" Tumingin siya sa malayo. "Hindi mo sinasabi, pero sapat na ang tingin ng mga tao para maintindihan ko. Gusto ko pa sanang magpaliwanag. Pero nang makita ko ang tigas ng kanyang mukha, nilunok ko na lang ang aking mga salita. Ang lalaking may nasaktang ego ay parang kumukulong tubig. Anumang salita, tama man o mali, ay magdudulot lang ng paso. Simula noon, naging pabago-bago na ang pagpasok ni Tony sa patahian. Minsan, sasabihin niyang masakit ang ulo niya. Minsan, kailangan daw niyang makipagkita sa isang kaibigan para maghanap ng trabaho. Hindi ko siya pinilit. Binigyan ko pa siya ng pera para sa pamasahe at kape. "Sige, maghanap ka ng trabaho. Kung hindi ka para sa patahian, maghanap tayo ng iba." Kinuha niya ang pera. Pero hindi tumingin sa akin, si Mama Betty. Nang makita ang kanyang anak, na laging nasa bahay, hindi si Tony ang sinisi, kundi ako. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng bulaklak sa altar, tumayo siya sa likod ko. Kapag masyadong matalino ang babae, nagdurusa ang lalaki. Akala mo magaling ka na dahil kumikita ka ng pera, pero kapag nawalan ng dangal ang lalaki dahil sa asawa, anong silbi noon? Inilapag ko ang florera. "Ma, wala naman po akong ginagawa para mawalan ng dangal si Tony." Ngumisi siya. "Wala kang ginagawa, pero alam ng buong lugar na ito na sayo nakapangalan ng bahay. Ang negosyo. Ikaw ang may hawak ng pera. Si Tony, asawa mo pero parang nakikitira lang. May amor propyo ang mga lalaki. Hindi man siya nagsasalita, pero nasasaktan siya. Narinig ko ang salitang nakikitira at parang may bumara sa lalamunan ko. Alam niyo naman po, na binili ko ang bahay na ito bago pa kami ikasal. So, ano ngayon? Mag-asawa na kayo, ang sayo ay sa kanya na rin. O baka naman pagkatapos ng maraming taon, nag-iingat ka pa rin para sa sarili mo?" Nanahimik ako. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil alam kong kahit anong sabihin ko, mapapagod lang ako. Si Mama Betty ay hindi nagtatanong para umunawa. Nagtatanong siya para manghusga. Gabi na umuwi si Tony. Amoy alak. Hindi lasing, pero namumula ang mga mata. Si Angela ay nag-aaral sa mesa. At nang makita ang ama, tumayo siya. "Pa, kakain po kayo?" Nagtira po si Mama sa kaldero. Hinaplos ni Tony ang ulo ng anak, pero walang sigla. "Kumain na ako sa labas." "Mag-aral ka na." Tiningnan ni Angela ang likod ng kanyang ama. Napaakyat, saka lumingon sa akin. "Ma, malungkot po ba si Papa?" Nagpupunas ako ng mesa, at natigilan ang kamay ko. "May problema lang sa trabaho ang papa mo, anak." Hindi na po siya ngumingiti. Dati, tinutulungan niya ako sa math. Ngayon, cellphone na lang ang tinitingnan niya. Lumapit ako, at inayos ang kwelyo ng kanyang uniforme. May mga pagkakataon na napapagod ang mga matatanda. Ang mahalaga, mag-aral kang mabuti. Maging mabait ka, at magiging masaya na kami.
Sinabi ko iyon, pero alam kong hindi na bata ang anak ko para makuha sa matatamis na salita. Sa mga sumunod na araw, lalong lumayo si Tony. Sa gabi, uupo siya sa balkonahe at maninigarilyo. Ang cellphone ay laging nakataob sa mesa. Tinanong ko siya tungkol sa trabaho. Sagot niya, plano kong mag-apply sa isang furniture company sa may Ortigas. Maganda yan. Go for it. Tumingin siya sa akin. Huwag kang magsalita na parang inaayos mo ang buhay ko tulad ng pag-aayos mo ng mga order sa patahian. Nagtimpi ako. May mga usapan na hindi pa man nagsisimula, ginagawa na niyang away. Kaya't dahan-dahan, binawasan ko na ang pagtatanong, hindi dahil nawalan ako ng pakialam, kundi dahil pagod na ako sa pakiramdam, na sa tuwing bubuksan ko ang aking bibig, mali ako. Si Cynthia naman ay lalong dumalas ang pagdalaw. Hindi na siya basta dumadaan para kumain. Dumarating siya sa hapon, habang nasa patahian pa ako. Isang araw, maaga akong umuwi. Pagbukas ko ng gate, narinig ko ang boses ni Cynthia mula sa balkonahe sa second floor. Kuya, masyado ka kasing mabait, kaya ka inaabuso. 12 taon ka na sa bahay na yan. Pero yung titulo, nasa kanya pa rin. Hindi ka ba napapahiya? Nakatayo ako sa baba. Hawak pa ang supot ng gulay. Biglang tumahimik sa itaas. Maya-maya, sumigaw si Mama Betty. Rosa, nandyan ka na pala. Ang aga mo yata. Tumingala ako. Ang tatlo sa kanila ay magkakasamang nakatayo. Si Mama Betty, si Tony, at si Cynthia. Ang mga mukha nila ay parang mga taong nahuli sa akto. Ano pong narinig ko? Sinubukan kong maging kalmado. Nawalan ng kuryente sa patahian. Kaya maaga akong umuwi. Mama, Cynthia, sabay na po kayong maghapunan. Ngumiti si Cynthia na parang walang nangyari. Ay, hindi na. Ate, kailangan ko nang bumalik sa klinik. Marami akong kliyente ngayong gabi. Pagkasabi noon, kinuha niya ang kanyang bag at bumaba. Pagdaan niya sa akin, tinapik pa niya ang aking balikat. Ate Rosa, mag-ingat ka sa kalusugan mo. Pag ang breadwinner ang bumagsak, buong pamilya ang mahihirapan. Ang mga salita niya ay parang nag-aalala, pero ang tingin niya ay nagbigay sa akin ng kilabot. Nang gabing iyon, hindi binanggit ni Tony ang narinig ko. Si Mama Betty ay kumilos na parang normal lang. Tinanong pa ako kung may natira pang adobo at pinaalalahanan si Angela na patayin ang ilaw pagkatapos mag-aral. Habang mas nagiging normal ang lahat, mas lalo akong kinakabahan. Nakahiga ako sa kama, naririnig ang paghinga ng aking asawa sa tabi ko, at paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang sinabi ni Cynthia. 12 taon ka na sa bahay na yan pero yung titulo, nasa kanya pa rin. Noon, inisip ko na ang malinaw na pag-aari ay makakaiwas sa gulo. Pero marahil, sa mata ng pamilya ng asawa ko, ang mismong kalinawan na iyon ang tinik. Sabi nila, ang buto ng kataksilan ay hindi tumutubo sa isang araw. Itinatanim ito ng nasaktang ego, dinidiligan ng mga sulsol, at lumalaki sa pananahimik ng taong dapat sana'y nagpoprotekta sa iyo. Sabado ng hapon, nasa patahian ako at tinitingnan ang huling batch ng mga uniforme nang tumawag si Tony. Ang boses niya ay apurado at garalgal. Rosa, pwede ka bang umuwi agad? Anong nangyari? Nanahimik siya ng ilang segundo. Tapos pabulong na sinabi. Tumawag si Mama mula sa probinsya. May problema raw kay Cynthia. Nang marinig ko ang pangalan ni Cynthia, kinabahan ako. Alam kong humina ang klinik niya nitong mga nakaraang buwan. Pero akala ko, normal lang na pagsubok sa negosyo. Hindi ko inasahan na ang problema na iyon ay isang utang. Nakatumbas na ng pinag-ipunan ng maraming tao sa buong buhay nila. Nagmamadali akong umuwi. Pagpasok ko pa lang, nakita ko si Mama Betty na nakaupo sa sahig sa harap ng altar ng kanyang yumaong asawa. Punong-puno ng usok ng insenso ang kwarto. At siya ay gusot-gusot ang buhok. Nanginginig ang kamay. Nahawak ang cellphone. Si Cynthia ay nakaupo sa sofa. Mugto ang mga mata.
Si Tony ay nakatayo sa tabi ng pinto. Bago pa ako makapagtanong, pinalo ni Mama Betty ang sahig. Rosa! Anak! Tulungan mo ang kapatid mo. May mga tumatawag hanggang sa probinsya. Nagbabantang pupuntahan ang mga kamag-anak natin para maningil. Matanda na ako. Hindi ko kakayanin ang kahihiyang ito. Lumapit ako at inalalayan siya. Ma, kalma lang po. Magkano ang utang ni Cynthia? Kanino? Kailangan nating malaman ang detalye. Yumuko si Cynthia. Tiningnan ko siya. At mas seryoso ang boses ko. Cynthia, hindi pwedeng maging malabo ang usapan pagdating sa pera. Magkano ang utang mo? Pabulong siyang sumagot. Mga 950,000 pesos. Akala ko, nabingi ako. Magkano? Humagulgol si Cynthia. 950,000 pesos. Pero hindi ko naman to ginastos sa luho. Bumili ako ng mga bagong makina. Nagpa-ads. Nagbayad ng upa. Noong una. Malakas ang kita. Akala ko mababawi ko agad. Tapos humina ang customer. At lumaki ng lumaki ang interes. Hindi ko na nahabol. Napaupo si Tony. Bakit mo itinago sa amin lahat ito? Lumingon si Cynthia sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Natakot ako. Kung sinabi ko, sino ang tutulong sa akin? Walang pera si Mama. Ikaw, walang trabaho. Si Ate Rosa naman, bawat sentimo binibilang. Ang mga salitang iyon ay parang karayom sa aking tainga. Pero nagtimpi ako. Kapag may problema sa pamilya, kung lahat ay mag-iinit, lalo lang lalaki ang apoy. Nagtanong ako, sa bangko ka ba umutang o sa labas? Hindi makatingin sa akin si Cynthia. May konti sa bangko. Yung iba, sa mga kakilala. 5,006. Tapos may isa, si Mr. C, na nagpapautang sa mga maliliit na negosyante. Nang marinig iyon ni Mama Betty, lalo siyang umiyak. Diyos ko, iisa lang ang anak kong babae. Kung nagkamali siya, dapat natin siyang tulungan. Hahayaan na lang ba nating hilahin siya ng mga tao at ipahiya ang pamilyang De Leon? Kumuha ako ng isang basong tubig. Ma, uminom po muna kayo. Ang pagtulong ay dapat sa tamang paraan. Tingnan natin kung aling utang ang may kasulatan, kung alin ang masyadong mataas ang interes, at kung alin ang pwedeng pakiusapan. Itinigil ni Mama Betty ang pag-iyak. Anong pakikiusapan pa? Kailangan daw nila ng at least 500,000 pesos ngayong linggo. Kung wala, pupunta sila sa klinik at dito sa bahay. Tumingin sa akin si Tony at lumambot ang kanyang boses. Tingnan mo kung magkano pa ang natitira sa pondo ng patahian. Baka pwede nating gamitin muna para kay Cynthia. Nagtanong ako. Magkano ang konti? Umiwas siya ng tingin. Mga 500,000 muna. Tapos pag-usapan natin ang natitira. Huminga ako ng malalim. Ang pera sa patahian ay hindi lang nakatago sa kaha. Sa susunod na linggo, kailangan kong magbayad ng tela, sahod ng mga empleyado, at upa. Kung kukunin ko ang 500,000, matitigil ang operasyon ng patahian. Pinunasan ni Cynthia ang kanyang luha at naging matalas ang kanyang boses. Ang ibig mong sabihin, ayaw mong tumulong? Mas mahalaga ang patahian mo kaysa sa buhay ko? Tiningnan ko si Cynthia. Huwag mong gamitin ang buhay mo para pilitin ang iba. Kaya kong tumulong ng 100,000 pesos muna. Walang interes. Sasamahan kitang gumawa ng listahan ng mga pinagkakautangan mo. Kung alin ang legal, babayaran natin unti-unti. Kung alin ang sobra-sobra ang interes, hihingi tayo ng tulong sa abogado. Kung hindi na kaya ang klinik, ibenta mo ang ilang gamit at lumipat sa mas maliit na pwesto. Tumayo si Cynthia. 100,000? Halos 1,000,000 ang utang ko. Tapos bibigyan mo ako ng 100,000 at aasahan mong magpasalamat ako? May bahay ka, may negosyo ka, kaya yung tulong mo, parang limos na lang. Ganyan ba ang magkakapatid? Dinibdib ni Mama Betty ang sarili. Rosa, tatanungin kita ng diretsyo. Mahal mo ba ang pamilyang ito? Kapatid ng asawa mo si Cynthia. Kung mapahamak siya, sa tingin mo ba,
Magiging payapa si Tony? Mabubuhay pa ba ako? Dahan-dahan akong sumagot. Dahil mahal ko kayo, kaya ko sinasabi ang paraan para mabuhay si Cynthia ng matagal. Kung gagamitin natin ang pera ng patahian para takpan ang utang, paano kung may dumating na namang problema? Ano nang ipambabayad natin? Si Tony, na kanina pa tahimik, ay biglang nagsalita. Paano kung isanla natin ang bahay? Kumuha tayo ng loan sa bangko, bayaran lahat ng utang ni Cynthia. Tapos kapag naka-recover na siya na ang magbabayad unti-unti. Lumingon ako sa aking asawa. Sabi mo, isanla ang bahay na ito? Tumango siya, pero hindi makatingin ng diretso. Pansamantala lang naman, dahil dito tayo nakatira, malaki ang pwedeng ma-approve ng bangko at mas mababa ang interes. Sa bibig niya, ang bahay na ipinundar ko ng buong kabataan ko ay biglang gumaan, parang isang bagay na pwedeng gamitin pansamantala. Sinabi ko ng malinaw. Bawat salita. Hindi ko isasanla ang bahay. Agad na nagbago ang mukha ni Mama Betty. Bakit hindi? 12 taon nang nakatira dyan ang anak ko. Asawa mo siya. Ang ulo ng pamilya. Wala ba siyang karapatan sa bahay na yan? Pinanatili kong kalmado ang aking boses, kahit malakas ang kabog ng dibdib ko. Ma, binili ko ang bahay na ito bago pa kami ikasal. At nakapangalan ito sa akin. Pero iba ang usapan ng pagmamay-ari. Hindi ko pwedeng isugal ang bahay ng mag-ina ko para sa utang na ginawa ni Cynthia. Ngumisi si Cynthia. Ayan, lumabas din ang totoo. Palagi na lang, mag-ina ko, bahay ko, patahian ko. Si Kuya Tony, parang nakikitira lang dito. Sumimangot si Tony, pero hindi pa rin sinaway ang kapatid. Tiningnan ko siya. Naghihintay ng isang makatarungang salita. Isang salita lang sana na, Cynthia, tama na. Pero yumuko lang siya, at nanahimik na parang isang anino. Itinuro ni Mama Betty ang altar. Maaga siyang namatay. Mag-isa kong pinalaki ang 2 anak ko. Ngayon, ang anak kong babae ay may problema. Pero ang manugang kong may kaya ay nagkikibit-balikat lang. Kung malaman ito ng mga tao, pagtatawanan nila ako. Tiningnan ko ang usok ng insenso sa harap ng litrato ng aking biyenan. Sa loob ng maraming taon, sa bawat death anniversary, ako ang nag-asikaso ng lahat. Pero sa sandaling ito, lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa isang bahay. Sabi ko, huwag niyo pong gamitin ang sasabihin ng ibang tao para takutin ako. Hindi ko pababayaan si Cynthia. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. At sa paraang hindi malalagay sa alanganin ang lahat. May anak po akong kailangang buhayin at mga empleyadong kailangang sahurin. Kung babagsak ang patahian, higit 30 pamilya ang maaapektuhan. Malamig na ngumiti si Mama Betty. Napakagaling mong magsalita. Mas mahalaga pa pala ang mga empleyado kaysa sa hipag mo. Mas mahalaga ang ibang tao kaysa sa sarili mong dugo. Sumagot ako. Ang tama at mali ay hindi nakabase kung nasa loob ka ba ng bahay o nasa labas. Kung sino ang umutang, siya ang dapat magbayad. Ang pagtulong ay isang pabor. Hindi isang karapatan na pwedeng ipilit. Sa labas, nagsimula ng umambon. Ang tunog ng ulan sa bubong ay nagbigay ng panlalamig. Kinuha ni Cynthia ang kanyang bag at tumayo. Sige, tatandaan ko ang araw na ito. Sa susunod, kung anuman ang mangyari sa akin, huwag kang magkukunwaring iiyak. Lumabas siya. Tumingin sa malayo si Mama Betty at bumulong. Minamalas talaga ang pamilyang ito. Nakakuha ng manugang na puro pera lang ang iniisip. Hindi pa rin nagsalita si Tony. Tiningnan ko ang aking asawa at bigla kong naintindihan na sa bahay na ito, ang pagmamahal ay inilagay na sa isang timbangan. Sa isang panig ay ang tama at mali, at sa kabilang panig ay pera. At ang pinakamasakit sa lahat, ang timbangan ay hindi nakabase sa konsensya, kundi sa kung sino ang makikinabang. Mula nang sinabi kong hindi ko isasanla ang bahay, nagbago ang simoy ng hangin sa aming tahanan sa Marikina. Amoy pa rin ito ng floor cleaner na binibili ko. Amoy pa rin ng adobo na niluluto ko. Pero sa tuwing papasok ako, nakakaramdam ako ng panlalamig.
Hindi ito ang lamig ng panahon, kundi ang lamig kapag hindi ka na tinitingnan. Bilang isang pamilya, hindi na ako tinatawag ni Mama Betty para samahan siyang magkape. Isang umaga, nagluto ako ng mami, pero tiningnan niya lang ang sabaw at tumalikod. Ma, kumain po kayo kahit konti. Sagot niya. Matanda na ako. Anong silbi ng pagkain? May mga taong kayang bilangin ang bawat sentimo. Sa kanilang hipag, paano ko malulunok ang pagkain? Inilapag ko ang mangkok. At mahinahon kong sinabi, hindi po ako nagbibilang. Ang hindi ko lang kaya ay isugal ang bahay at ang patahian. Kinuha ni Mama Betty ang basahan at ngumiti ng mapait. Ang galing, kapag may pera ka, lahat ng sinasabi mo, may aral. Nanahimik ako. Natutunan ko na kapag gusto kang sisihin ng isang tao, kahit ang malakas mong paghinga ay magiging kasalanan. Si Cynthia naman ay lalong dumalas ang pagdalaw. Dati, nagpapaalam siya. Ngayon, para siyang kabute na bigla na lang sumusulpot. Minsan, nasa patahian ako nang tumunog ang doorbell camera ko. Pagtingin ko sa cellphone, si Cynthia ang pumasok, dala ang isang malaking paper bag. Sinalubong siya ni Mama Betty. At pagkatapos ng ilang bulungan, umakyat sila sa second floor. Tinawagan ko si Tony. Nandyan si Cynthia. Sagot niya. Oo, bumisita kay Mama. May dala siyang bag paakyat. May problema ba? Nanahimik siya sandali. Mga sample lang ng cosmetics, Rosa. Pwede ba? Huwag mong bantayan ang bawat galaw ng pamilya ko. Narinig ko ang salitang bantayan at bumigat ang dibdib ko. Bahay ko, kwarto ko, mga dokumento ko. Pero ang isang tanong ay naging pagbabantay. Simula noon, pinalitan na rin ni Tony ang password ng kanyang cellphone. Dati, nakalapag lang iyon sa mesa. At kung minsan, ginagamit ni Angela para magpatugtog ng English songs. Isang gabi, kinuha ni Angela ang cellphone ng ama at nagtatakang sinabi, Pa, nagbago po yung password. Mabilis na inagaw ni Tony ang cellphone at nagulat ang anak ko. May bank account dyan si Papa. Huwag mong pakialaman. Pabulong na sumagot si Angela. Magpapatugtog lang po sana ako. Tiningnan ko si Tony, pero umiwas siya ng tingin at isinuksok ang cellphone sa kanyang bulsa. Si Mama Betty, na nanonood ng TV, ay sumabat ang mga bata ngayon. Lahat na lang gustong malaman. Dapat turuan yan ng nanay niya. Mahinahon kong sinabi. Hindi po siya nakikialam, Ma. Dati pa naman po siyang pinapahiram ni Tony. Lumingon siya sa akin. Iba na ngayon. May mga bagay ang matatanda na hindi kailangang ipaalam sa lahat. Hindi na ako umimik, pero sa isip ko, sinimulan ko nang itala ang bawat pagbabago, tulad ng pagpulot ng mga bubog sa sahig. Alam kong maliliit lang ito, pero kapag natapakan, dudugo ka pa rin. Ilang araw ang lumipas. Naging madalas na ang pagpasok ni Mama Betty sa aming silid. Minsan, sasabihin niyang papalitan niya ang bedsheet dahil maalinsangan. Minsan, mag-i-spray siya ng air freshener dahil amoy tela raw. Isang araw, pag uwi ko, nakita kong wala sa tamang pwesto ang pabango ko sa ibabaw ng mesa at ang mga damit ko sa drawer ay hindi na nakaayos. Tinanong ko, Ma, may hinahanap po ba kayo sa kwarto? Nagtutupi siya ng tuwalya. Yung lumang jacket ni Tony. Kwarto po ng mag-asawa ito. Kailangan ko pa bang magpaalam para pumasok? Sumagot ako. Hindi naman po kailangan magpaalam. Pero kung may kailangan kayo sa mga gamit ko, sabihin niyo lang po at ako ang kukuha. Inilapag niya ang tuwalya. At tumaas ang boses. Gamit mo. Lahat na lang sarili mo. Nakatira tayo sa iisang bahay. Pero lahat hiwalay. Kaya pala malamig ang bahay na to. Si Tony, napaakyat. Tiningnan ko siya. Umaasang sasabihin niyang, Ma, wag mong pakialaman ang gamit ng asawa ko. Pero sumimangot lang siya. Tinutulungan ka na ngang maglinis. Ang dami mo pang tanong. Masyado ka na, Rosa. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto. Nakatingin sa mag-ina.
At pakiramdam ko, isa akong estranghero sa sarili kong silid. Miyerkules iyon. At gabi na akong umuwi dahil nasira ang isang makina sa patahian. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Angela na nakatayo sa paanan ng hagdan, maputla. Hinila niya ako papunta sa kusina at bumulong. Ma, kanina po, pumasok si Lola at Tita Cynthia sa kwarto nyo. Natigilan ako. Anong ginawa nila? Tumingin muna si Angela sa paligid bago bumulong ulit. Umakyat po ako para kunin yung notebook ko. Nakita ko pong bahagyang bukas ang pinto ng kwarto nyo. Binuksan po ni Lola yung drawer. Tapos kinuha ni Tita Cynthia yung mga damit pantulog nyo at inilagay sa bag. Kinuha din po niya yung pabango niyong pink. Tapos, may kinuha si Lola na isang folder sa cabinet. Narinig ko ang tungkol sa folder at biglang kumabog ang dibdib ko. Tinanong mo ba sila? Tumango si Angela at nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. Tinanong ko po kung ano ang kinukuha nila sa gamit niyo. Pinagalitan po ako ni Lola, sabi niya. Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda. Tapos, tumawa si Tita Cynthia at sinabing, Naku, may CCTV na pala tayo dito na tumatakbo. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ng anak ko. May ginawa ba sila sa'yo? Wala po, pero ang sama po ng tingin ni Lola. Sabi niya, kapag sinumbong kita at nag-away na naman sa bahay, ako raw ang sisirain ng pamilya. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ang mga matatanda ang gumagawa ng mali, pero sa isang bata, ipapasa ang kasalanan. Niyakap ko ang anak ko. Wala kang ginawang mali, anak. Tama lang na sinabi mo sa akin. Pero sa susunod, kapag may nakita kang pumasok sa kwarto ko, huwag mo nang harapin. Bumaba ka na lang o tawagan mo ako. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Tumango siya at naramdaman ko ang kanyang mga luha sa aking balikat. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, umakyat ako sa kwarto para tingnan ang safety deposit box. Ang titulo ng lupa ay nandoon pa. Ang ID ko, ang marriage contract, kumpleto pa. Nakahinga ako ng maluwag. Pero nang buksan ko ang folder, napansin kong nawawala ang ilang photocopy ng titulo, ng mga valid ID ko, at ng aming marriage contract. Ang mga iyon ay hindi sapat para mailipat ang pangalan ng bahay, pero sapat para makagawa ng maraming gulo. Naupo ako sa gilid ng kama ng matagal. Sa labas, maingay pa rin ang TV. Tumatawa si Mama Betty sa isang comedy show. Si Cynthia ay nakikipag-usap sa telepono sa labas. Pumasok si Tony pagkatapos maligo. At nang makita akong hawak ang folder, sumimangot siya. Bakit mo na naman nilabas yung mga papel mo? Tumingin ako sa kanya. Ikaw ba ang kumuha ng mga photocopy ng titulo sa drawer? Agad siyang nainis. Hindi. Bakit mo tinatanong? Dahil nawawala. Ngumisi siya. Nawawala ang ilang photocopy. Parang ginto na kung makareyak ka. Baka nakalimutan mo lang kung saan mo nilagay. Hindi. Laging maayos ang paglalagay ko ng mga dokumento. Nakita ni Angela si Mama at si Cynthia na pumasok dito at kumuha ng gamit. Dumilim ang mukha niya. Gagamitin mo pa ang anak mo para pagdudahan ang nanay ko? Sobra ka na. Rosa, naglilinis lang si Mama. Bumisita lang si Cynthia. Pero para sa'yo, parang may balak na silang nakawan ka. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang sinabi, hindi ko sinasabing may nagnakaw. Ang tanong ko lang, nasaan ang mga dokumento ko? Tumalikod siya at malamig ang boses. Dokumento mo, bahay mo, patahian mo, lahat sa'yo. Dagoma, siguro nga, nakikitira lang kami dito. Isinara niya ang pinto. Mag-isa akong natulog. Ang kamay ay nakapatong sa folder na nabawasan ng ilang papel. Wala pa akong ebidensya para husgahan sila. Pero simula noon, hindi ko na niloko ang sarili ko na simpleng tampuhan lang ito. May isang bagay na inihahanda sa likod ko. At ang mas nakakatakot, inihahanda nila ito sa loob mismo ng bahay na itinuring kong pinakaligtas na lugar. Pagsapit ng Abril, maalinsangan pa rin ang panahon sa Maynila. Sinimulan kong maging mas mapagmasid sa bahay. Hindi para manmanan, kundi dahil sa pakiramdam ng isang babae na may kakaibang ingay sa kusina sa gitna ng gabi
Kahit wala kang nakikita, hindi ka makakatulog ng mahimbing. Ang unang nagpatunay sa pakiramdam kong iyon ay isang babaeng nagngangalang Jasmine Cruz. Umuwi ako bandang 4:00 ng hapon. Biglang nawala ng kuryente sa patahian kaya pinauwi ko na ng maaga ang mga mananahi. Pagdating ko sa gate, may nakita akong puting scooter na nakaparada sa gilid. At sa manibela nito, may nakasabit na paper bag na may logo ng isang kilalang makeup brand. Pumasok ako. Sa sala, nakaupo si Mama Betty kasama si Cynthia at isang babaeng bata. Mga 27 taong gulang siguro. Kulot ang buhok, maputi ang balat, at naka-lipstick na pula. Nang makita ako, mabilis siyang tumayo. Ngumiti. Pero ang mga mata ay sumulyap sa hagdanan. Naunang ngumiti si Cynthia. Uy, Ate Rosa, ang aga mo. Akala ko nasa patahian ka pa. Inilapag ko ang bag ko. Nawalan ng kuryente. Sino siya? Cynthia. Hinila ni Cynthia ang babae palapit. Si Jasmine, ate. Dati kong staff sa clinic. Kinuha niya yung mga lumang stocks na binenta ko. Yumuko si Jasmine at bumati. Good afternoon po, Ma'am Rosa. Narinig ko na po ang pangalan niyo kay Ma'am Cynthia. Tiningnan ko siya. Normal lang naman na maging magalang, kaya't hindi ako pwedeng sumimangot. Hello. Sige. Kunin niyo na ang kukunin niyo. Aakyat lang ako sandali. Pagkasabi ko pa lang noon. Kinuha agad ni Jasmine ang kanyang bag. Ay, aalis na rin po ako. May kliyente po akong nagpa-schedule ng makeup. Inilapag ni Mama Betty ang kanyang tasa. Ang bilis mo naman. Dito ka na maghapunan. Pilit nang ngumiti si Jasmine. Sa susunod na lang po. Nagmamadali siyang umalis. Na hindi ko na natanong pa. Narinig ko na lang ang tunog ng scooter sa labas. Tiningnan ko siya habang papalayo at may naramdaman akong hindi maipaliwanag na inis. Nang gabing iyon, tinanong ko si Tony. Kilala mo ba yung Jasmine na nagtrabaho sa klinik ni Cynthia? Nakahiga siya at nagsa-cellphone. Natigilan sandali ang kanyang daliri. Medyo, dati niyang staff, di ba? Madalas ba siyang pumunta dito? Sumimangot siya. Bakit mo tinatanong? Kasi parang ang weird. Pagdating ko, bigla siyang umalis. Tumawa siya, pero pilit. Baka busy. Pwede ba? Rosa, wag mong gawing detective movie ang bahay natin. Nanahimik na naman ako. Sasagot niyang iyon. Sa tuwing magtatanong ako ng isang lehitimong bagay, ginagawa niya akong paranoid. Mula noon, ilang beses pang nagpakita si Jasmine. Minsan, nasa patahian ako nang may notifikasyon sa aking cellphone. CCTV alert. Pagbukas ko, si Cynthia ang nag-doorbell. At sa likod niya, si Jasmine, nakasuot ng baseball cap at face mask. Lumabas si Mama Betty, tumingin muna sa paligid bago sila pinapasok. Sa ibang pagkakataon, pauwi na sana ako para kunin ang checkbook ng kumpanya nang tumawag si Ate Helen para magpa-approve ng presyo. Pagbukas kong muli ng CCTV app, nakita ko si Jasmine na palabas ng gate. Dala ang brown na tote bag ko. Ang bag na iyon ay laging nasa loob ng aming kwarto. Tinawagan ko si Cynthia. Cynthia, kinuha mo ba yung brown tote bag ko? Maingay sa kabilang linya. Mabilis siyang sumagot. Ay, oo. Pinaglagyan ko ng mga lumang tuwalya. Kailangan mo ba? Sa susunod, kung may kukunin ka, magpaalam ka muna. Grabe ate. Isang lumang bag lang. Ang higpit mo. Baka sabihin pa ng iba, pinagdadamot mo. Bago pa ako makasagot, tumawa siya. Sige na. May kliyente ako. Ibabalik ko na lang mamaya. Nang gabing iyon, ang bag ay nasa paanan ng hagdan, walang laman pero amoy ng pabango ko. Hindi ang amoy ang nakakatakot, kundi ang pakiramdam na may kumukuha ng mga personal mong gamit at dinadala sa kung saan. Si Mama Betty naman, lalong naging direkta sa kanyang mga parinig. Isang umaga, habang nagsasampay ako ng uniforme ni Angela, sumigaw siya mula sa kusina. Ang babaeng hindi makapagbigay ng anak na lalaki. Dapat alam niya ang lugar niya. Kung puro pag-aari lang ang iisipin, baka isang araw, iwanan na lang siya ng asawa niya. Pumasok ako.
Ma, ano po ang ibig niyong sabihin? Kalmado siyang naghugas ng plato. Wala, nagkukuwento lang. Kung sino ang tinatamaan, siya ang makikinig. Tiningnan ko siya. Dati, hahayaan ko na lang. Pero noon, sumagot ako. Kung magkukuwento po kayo, sana po wala ang apo niyo. Naririnig po ni Angela at nasasaktan siya. Ngumisi si Mama Betty. Dapat lang siyang masaktan para malaman niyang ang buhay ay hindi laging umaayon sa gusto niya. Sakto namang pumasok si Tony mula sa labas. Napansin kong mas maayos ang pagkakaplansa ng kanyang damit at mayroon siyang kakaibang amoy ng pabango. Tinanong ko, "Saan ka galing?" "Ang bango mo." Tiningnan niya ang kanyang damit at medyo naasiwa. Nakipagkape lang sa kaibigan. Baka sa air freshener ng coffee shop. Agad na sumingit si Mama Betty. "Pati ba naman amoy ng asawa mo, tinatanong mo, kaya natatakot ang mga lalaki dahil sa sobrang selosa ng asawa?" Tiningnan ko si Tony, pero hindi na siya nagpaliwanag at umakyat na lang. Lumapit si Angela sa akin, yakap ang isang libro, pero balisa. "Ma." Humarap ako. "Bakit?" "Anak." Kinagat niya ang labi. "Ngayong araw po, habang wala kayo, maaga po akong umuwi kasi may sakit si Ma'am. Nakita ko po si Miss Jasmine na pababa mula sa second floor. Dala niya po yung tote bag niyo. Nakita po ako ni Lola. Tapos sinabihan niya akong umakyat na sa kwarto at wag magtanong-tanong. Inilapag ko ang damit na tinutupi ko. May sinabi ba si Miss Jasmine sa'yo?" "Wala po." Tiningnan niya lang ako, tapos yumuko at umalis. Hinaplos ko ang likod niya. Sa susunod, "Anak, kapag may nakita kang kakaiba, sabihin mo lang sa akin. Pero, wag kang haharang o magtatanong. Ako na ang bahala." Tinitigan ako ni Angela ng matagal. "Ma, may problema po ba tayo sa bahay?" Gusto kong sabihing wala, pero hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Sinabi ko na lang, may mga bagay lang na kailangang linawin ng mga matatanda. Ang mahalaga, mag-aral ka, kumain, at matulog ng maayos. Nandito lang si Mama. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Angela, binuksan ko ang computer para tingnan ang CCTV footage. Naroon pa ang mga file. Sinubukan kong hanapin ang mga oras kung kailan dumating si Jasmine. Hindi masyadong malinaw dahil hanggang sa hagdanan lang ang kuha ng kamera. Pero sapat na para makita kong hindi lang siya pumunta para kumuha ng cosmetics. May isang clip kung saan nauuna si Cynthia, may dalang bag, at sumusunod si Jasmine. Si Mama Betty ay nakatayo sa dulo ng hagdan. Parang bantay. Maya-maya, lumabas si Tony sa aming kwarto. Sarili niyang binuksan ang pinto. Natigilan ako sa harap ng monitor. Ang asawang akala ko ay biktima lang ng kanyang ina at kapatid ay kasabwat pala. Hindi ako umiyak. Sinisave ko ang ilang clip sa isang external drive at pinatay ang computer. Kinaumagahan, nagluto pa rin ako ng lugaw para sa lahat. Tinawag ko pa rin si Mama Betty para kumain. At pinaalalahanan si Angela na magdala ng payong. Pero sa loob-loob ko, may isang pinto na nagsara na. Hindi ko pa alam kung ano ang plano nila. Ang alam ko lang, malinaw na ang mga senyales. At kailangan ko ng ebidensya, hindi ng luha, para protektahan ang sarili ko. Huwebes ng umaga, maaga akong pumasok sa patahian. Mainit na agad ang panahon, kahit kasisikat pa lang ng araw. Naghahanda ako para sa isang meeting sa isang pribadong paaralan, ang St. Michael's Academy. Malaking order ito, halos 1,000 sets ng uniforme. Kaya't abala ako buong umaga. Pumasok si Ate Helen sa opisina ko. Dala ang isang sample. "Rosa, na-check ko na to. Matibay ang butones. Maayos ang tahi. Kontrata na lang ang pipirmahan mamayang hapon. At makakahinga na tayo." Tiningnan ko ang makapal na kontrata at gumaan ang pakiramdam ko. Sa gitna ng gulo sa bahay, ang patahian ang nagpapatatag sa akin. Bandang 11:00, nakatanggap ako ng text mula kay Tony. "Nasa patahian ka ba?" "Oo. May meeting ako mamaya." "Bakit?" Ilang sandali pa. Nag-text siya ulit. "Yung kontrata na pipirmahan mo.
Parang nakita ko sa ibabaw ng dressing table sa kwarto. Umuwi ka para kunin. Baka kailanganin ng kliyente. At may gagawin ako. Hindi ko madadaan. Kumunot ang noo ko. Totoo ngang hindi ko pa nakikita ang kontratang iyon. Akala ko na ilagay ko lang sa ibang folder. Dahil importante ang sinabi ni Tony, hindi ako nagduda. Kahit na may tensyon sa pagitan namin, hindi ko pa rin naisip na sadya niya akong pauuwiin para sa ibang dahilan. Tinawagan ko siya. Saan mo nakita? Maingay ang hangin sa kabilang linya. Sa dressing table. Hahanapin ko sana yung charger ko. Tapos nakita ko. Umuwi ka na. Baka malate ka pa. Nasa bahay ka ba? Natigilan siya sandali. Aalis din ako maya-maya. Umuwi ka na lang. Hindi nakalock ang gate. Ang linyang hindi nakalock ang gate ay medyo kakaiba. Karaniwan, kahit umaga, nakakandado ang pinto namin. Pero inisip ko na lang na baka nasa bahay si Mama Betty. Sinabi ko kay Ate Helen, Ate, bantayan mo muna ang patahayian. Uuwi lang ako saglit para kunin yung kontrata. Tumingin si Ate Helen sa relo. Ang init ngayon. Dahan-dahan ka lang sa daan. 2:00 pa naman ang meeting mo. Ngumiti ako. Mabilis lang ako. Baka matraffic lang sa C5. Naghelmet ako. At umalis. Hindi naman kalayuan ang Marikina mula sa patahian. Pero ang biyahe ko noon ay parang ang haba. Mainit, maingay, at magulo ang trapiko. Habang nasa isang stoplight, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Mensahe mula kay Cynthia. Ate Rosa, buong araw ka ba sa patahian ngayon? Tiningnan ko ang text. Hindi ko agad sinagot. Bihira siyang magtanong ng schedule ko. Nag-reply ako. Bakit? Hindi siya sumagot. Itinago ko ang cellphone. Pero lalo akong kinabahan. Isang bigla ang tanong. Isang hindi nakalock na gate. Isang kontratang biglang nawala. At biglang nagpakita. Hiwa-hiwalay. Parang wala lang. Pero kapag pinagsama-sama sa mga CCTV footage, parang may nag-aayos ng chessboard. Dumating ako sa aming kalye bandang 11:30. Tahimik. Maliban sa isang nagtitinda ng merienda na nagliligpit na, ang gate namin ay bahagyang bukas. Hindi nakalock. Sumilip ako sa loob at nakita ko ang isang pares ng high heels na kulay krema, pag-aari ni Cynthia. Sa tabi nito ay ang mga tsinelas ni Mama Betty. Pero walang nagsasalita. Pumasok ako. Ang unang palapag ay walang tao. Ang electric fan sa sala ay umiikot pa rin. Sa mesa, may 3 baso ng tsaa. Isa ubos na, isa kalahati pa, at isa ay umuusok pa. May isang platong may lamang biskwit. Patay ang TV. Pero ang remote ay nakabaligtad sa upuan, na parang may biglang tumayo. Dahan-dahan akong lumapit. At may narinig akong mahinang ingay. Mula sa itaas. Tunog ng kurtinang hinihila. Mga yapak na nagmamadali. At boses ni Cynthia na bumubulong. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Inilapag ko ang aking bag. At hinawakan ang aking cellphone. Hindi ko pa naisip na mag-video. Ang gusto ko lang ay maging alerto. Ang kutob ng isang babae. Minsan, hindi na kailangan ng ebidensya. Nararamdaman na lang. Umakyat ako sa hagdanan. At bawat baitang ay tila mas maingay kaysa dati. Habang papalapit ako sa aming silid, lalong tumitindi ang amoy ng pabango ko. At doon, nakita ko ito. Sa doorknob ng aming kwarto, nakasabit ang isang pulang panty. Isang kulay na nakakasilaw. Na para bang isang sampal na walang kamay. Natigilan ako. Hindi iyon sa akin. Hindi ako bumibili ng ganoong estilo. Ang pinto ay bahagyang bukas. Mula sa loob, narinig ko ang boses ni Mama Betty. Malinaw at apurado. Hilain mo ang kurtina. Say. Dapat medyo madilim para magmukhang totoo. Gusutin mo pa yung kumot. Pinigil ko ang aking paghinga. Sumunod ang boses ni Cynthia. Ma, hindi ba masyadong halata to? Sagot ni Mama Betty.
Dapat lang nahalata para ma-shock siya. Pag uwi niya at makita to. Gulong-gulo na isip niyan. Pag inabot natin ang papel, pipirma agad yan. Madaling papirmahin ang taong napahiya. Parang nabingi ako. Kumapit ako sa rehas ng hagdan. Sumunod ang boses ni Tony. Nanginginig at mahina. Ma, parang sobra na to. Paano kung malaman ni Rosa na scripted lang to? Suminghal si Mama Betty. So, ano ngayon? Gusto mo bang tulungan ang kapatid mo? Gusto mo bang magkapera para pambayad utang? Kung hindi natin siya ipapahiya, kailanman hindi siya pipirma. Yakap-yakap niya ang bahay. Na yan na parang ginto. Asawa ka niya pero wala kang parte. Hindi ka ba napapahiya? Nanahimik si Tony. Ang pananahimik na iyon ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Mama Betty. Naghintay ako. Nasabihin niyang, hindi. Naghintay ako. Nabuksan niya ang pinto. Naghintay ako na may natitira pang konsensya sa asawa ko. Pero ang narinig ko lang ay isang malalim na buntong hininga. Nagpatuloy si Mama Betty. Ang boses ay malamig na parang kutsilyo. Pagdating niya, pilitin niyo agad pumirma. Ang bahay na ito ay dapat mapunta sa apo ng mga De Leon. Isang babaeng hindi marunong magkaanak ng lalaki. Pero ayaw bumitaw sa ari-arian, dapat turuan ng leksyon. Tiningnan ko ang pulang panty sa doorknob. Tiningnan ko ang pinto ng kwarto kung saan ako natutulog, nag-aalaga ng anak, at yumayakap sa asawa ko pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Ngayon, sa likod ng pintong iyon, gumagawa sila ng isang palabas para yurakan ang aking pagkatao. Hindi na ako nanginginig. Ang sakit sa dibdib ko ay namuo at naging yelo. Binuksan ko ang video recorder ng aking cellphone. Gamit ang kaliwang kamay, kumapit ako sa rehas. Gamit ang kanang kamay, inilagay ko ito sa pinto. Mula sa loob, narinig kong bumulong si Cynthia. Parang nandito na siya. Bago pa may makalabas, umatras ako ng bahagya at buong lakas na sinipa ang pinto. Bumukas ang pinto at bumangga sa pader. Ang tunog na iyon ay nagpatigil sa lahat. Nakatayo ako sa bukana ng pinto. Hawak pa rin ang cellphone na nagre-record. Ang nasa harap ko ay hindi isang eksena ng pangangaliwa. Ito ay isang entablado na kahit simple ay puno ng kasamaan. Nakasara ang kurtina, gusot ang kumot, at ang unan ay nasa sahig. Ang amoy ng pabango ko ay nakakasulasok. Sa ibabaw ng aming kama, si Jasmine Cruz, suot ang sarili kong nightgown na seda. Ang buhok niya ay sadyang ginulo, at ang lipstick ay bahagyang kumalat. Nang makita ako, nagkunwari siyang nagulat at hinila ang kumot. Ate Rosa, ang tawag na iyon ay nagpasuka sa akin. Hindi dahil sa selos, kundi dahil tinawag niya ang pangalan ko sa kwarto ko, sa kama ko. Si Tony ay nakatayo malapit sa bintana. Hindi maayos ang pagkakabutones ng kanyang polo. At maputla. Tumingin siya sa akin at agad na yumuko. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay isang planadong kataksilan. Kumpleto sa props at direktor. Si Mama Betty ay nakatayo sa tabi ng dressing table. Hawak ang kanyang cellphone na nagre-record din. Si Cynthia ay nasa tabi ng aparador. Dala ang brown tote bag ko kung saan nakalabas ang isang piraso ng pulang tela at ilang dokumento. Hindi ako agad pumasok. Itinutok ko ang aking kamera mula sa doorknob, papunta sa kama, kay Jasmine, at sa bawat mukha sa silid. Walang nangahas na magsalita. Siguro, hindi nila inaasahan na ang taong sisipa sa pinto ay hindi sisigaw o mananabunot. Sa tabi ni Jasmine sa kama, may isang papel ng sonogram, isang pregnancy test na may 2 linya, at isang property waiver agreement, ang nakasulat sa unang pahina. Kusang loob na isinasalin ang karapatan sa bahay sa asawa para sa pamamahala. Ngumiti ako. Sa ganitong sitwasyon, akala pa rin nila ay tanga ako. Si Mama Betty ang unang nakabawi. Bigla niyang dinibdib ang sarili. At mabilis na nagbago ng tono. Diyos ko! Tamang-tama ang dating mo! Tingnan mo! Buntis si Jasmine sa anak ni Tony. Magkakaroon na ng tagapagmanang De Leon. 12 taon kang hindi nakapagbigay ng anak na lalaki. Dapat alam mo na kung kailan ka aatras.
Tiningnan ko siya. Ma, ano po yung sinabi niyo kanina sa loob ng kwarto? Gusto niyo po bang ipaalala ko? Namutla siya. Pero mabilis na sumigaw ulit. Wala akong sinabing mali. Hindi mo ginampanan ang tungkulin mo bilang manugang. At ngayon, gusto mo pang solohin ang bahay para palabasin kami? Agad na sumigunda si Cynthia. Ate Rosa, pumirma ka na, para tahimik na. Kung papalalakihin mo pa to, ikaw lang ang mapapahiya. Hindi ka makapagbigay ng anak na lalaki. Kaya normal lang na maghanap ng iba si Kuya Tony. Itinutok ko ang kamera kay Cynthia. Cynthia, ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabihin mo nang malinaw sa kamera. Natigilan si Cynthia. Sinamaan siya ng tingin ni Mama Betty. Si Tony naman, lumapit ng bahagya. Rosa, kumalma ka muna. Tiningnan ko ang asawa ko. Ang lalaking minsan kong sinandalan. Gusto mong kumalma ako. Para pakinggan ang ano. Pautal-utal siyang sumagot. Sorry. Nangyari na. Buntis si Jasmine. Matanda na si Mama. At may problema si Cynthia. Pirmahan mo na. Hahayaan kitang alagaan si Angela. Pero itong bahay, ibigay mo na lang sa kanila para may matirhan. Narinig ko ang salitang ibigay, at natawa ako. Anong ipambabayad mo sa akin? Yang hindi maayos na butones mo? O yang pregnancy test na inihanda nyo sa kama ko? Yumuko si Jasmine. Si Mama Betty ang sumigaw. Huwag kang bastos! Akala mo matatakot kami sa video mo? Sinipa mo ang pinto. Tinakot mo ang isang buntis. Kapag sinabi ko to, sa mga kamag-anak, wala ka ng mukhang ihaharap. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. Itinutok ko ang kamera sa sonogram, sa pregnancy test, sa annulment papers. Binasa ko ng malakas ang bawat item. Property waiver. Kasunduan na walang habol. Galing. Hindi pa man nagpapa-check up. Pero handa na ang papel para kunin ang bahay. Namula si Cynthia. Huwag kang magsalita ng ganyan. 12 taon diyan tumira si Kuya. 12 taon din si Mama. Wala ba silang karapatan? Sagot ko. Ang pagpapatira dahil sa kabutihan ay hindi nagbibigay ng karapatan para magnakaw gamit ang panlilinlang. Ano pong gagawin niyo sa ganitong sitwasyon, mga kapatid? Sisigaw. Mananabunot. O mananatiling kalmado. Akala ko, babagsak ako. Pero kapag ang sakit ay sobra na, hindi ka na makakaiyak. Alam kong hinihintay nila akong mawala sa kontrol. Kapag sinabunutan ko si Jasmine, o sinampal si Tony, ang video sa kamay ni Mama Betty, ang magiging ebidensya laban sa akin. Humarap ako kay Jasmine. Sabi mo, buntis ka sa asawa ko? Tumingin siya, nanginginig. Opo. Agad na sumingit si Mama Betty. Buntis siya! Nandyan ang papeles. Ano pa bang gusto mo? Tiningnan ko si Jasmine. Ikaw ang tinatanong ko, hindi ang biyanan ko. Kinagat ni Jasmine ang labi. Sinamaan siya ng tingin ni Cynthia. Sa huli, bumulong siya. Sorry po. Ate, itinutok ko ang kamera kay Tony. Tony, ulitin mo. Gusto mong pirmahan ko ang waiver. At ibigay ang bahay. Dahil buntis si Jasmine sa anak mong lalaki, tama? Namutla siya. Rosa, wag mo nang i-video. Mag-usap tayo ng pribado. Nagtanong ulit ako. Tama ba? Sumigaw si Mama Betty. Oo, tama. Para malaman mo, ang bahay na ito ay para sa apo ng mga De Leon. Alagaan mo na lang si Angela. At humanap ka ng mauupahan. Itinutok ko ang kamera sa kanya. Malinaw na malinaw yan. Doon niya lang naintindihan na sobra na ang nasabi niya. Sinubukan niyang agawin ang cellphone ko. Umatras ako. Huwag niyo po akong hahawakan. Mula ngayon, sino mang humawak sa akin dito, tatawag ako ng pulis. Nagngit-ngit ang ngipin ni Cynthia. Sinong tinatakot mo? Tiningnan ko siya. Hindi ako nananakot. Nagre-record ako ng ebidensya na nagpapasok kayo ng estranghero sa kwarto ko. Ginamit niyo ang personal kong gamit at naghanda ng mga peking dokumento para pilitin akong pumirma. Kung gusto niyong umarte pa, sige. Pero tandaan niyo, bahay ko to.
Hindi entablado ng kasakiman nyo. Wala nang nakapagsalita. Inikot ko pa ang kamera sa buong kwarto at lumabas. Ang pulang panty ay nandoon pa rin. Hinayaan ko lang. Ang mayumput, pagbaba ko sa unang palapag. Doon ko lang naramdaman na nanlalamig ang aking mga kamay, pero wala pa ring luha. Nanginginig ang aking mga binti. Mula sa itaas, sumisigaw pa rin si Mama Betty. Hindi na ako lumingon. Kinuha ko ang aking bag, tiningnan ang cellphone. Nandoon pa ang video. Agad ko itong in-upload sa cloud at sinend sa email ko. Nanginginig ang kamay ko. Pero malinaw ang isip ko habang inaayos ko ang aking motor. Tumigil ka. Anong vini-video mo sa bahay ko? Humarap ako. Ang bahay na tinatayuan niyo po ay bahay ko. At ang vini-video ko ay ang nangyayari sa loob ng kwarto ko. Namula siya sa galit. Sumunod si Cynthia. Burahin mo yan. Problema ng pamilya to. Ginagawa mong crime scene! Tiningnan ko siya. Kung problema lang to ng pamilya, bakit kayo nag-script ng eksena? Natigilan si Cynthia. Pero mabilis na umupo si Mama Betty sa sahig at humagulgol. Diyos ko! Inaapi ako ng manugang ko. Sinipa niya ang pinto, tinakot ang buntis, at ngayon, nagvi-video para ipahiya kami. Naintindihan ko agad na umaarte siya para sa mga kapitbahay. Hindi na ako nakipagtalo. Sumakay ako sa motor at sinabing, Ma, kung gusto niyong umiyak, sige lang. Pero hindi ako pipirma ng kahit ano. At umalis ako. Paglabas ko sa kalsada, para akong nabubulagan sa sikat ng araw. Nagpatakbo ako ng hindi alam kung paano huminga. Tumigil ako sa isang maliit na tindahan at tinawagan si Ate Helen. Ate Helen, pakiasikaso muna ng kliyente. May emergency sa pamilya. Narinig ni Ate Helen ang boses ko. Rosa, ayos ka lang ba? Lumunok ako. Hindi pa. Pero wag nating pabayaan ang patahian. Pagpatay ko ng tawag. Nakita ko na ang group chat ng Pamilya De Leon ay puno na ng mensahe. Ipinasa sa akin ng isang pinsan. Ang isang video, tulad ng inaasahan ko. Ito ay ang edited version, kung saan sinisipa ko ang pinto, na sinusundan ng pag-iyak ni Mama Betty, at ang takot na itsura ni Jasmine. Ang bahagi kung saan pinag-uusapan nila ang plano ay nawawala. Idinagdag pa ang caption ni Cynthia. Nababaliw na sa selos si Ate Rosa. Sinugod ang buntis. Takot na takot kami. Sunod-sunod na tumawag ang mga kamag-anak. Si Tito Boy, ang panganay sa pamilya. Rosa, narinig ko ang nangyari. Dapat pinag-uusapan yan ng pribado. Babae ka, huwag kang gagawa ng eskandalo. Narinig niyo na po ba ang buong kwento, Tito? Ano pa bang kailangan? Malinaw sa video. Ang babae. Nasusukat sa kung paano magdala ng pamilya. Sinabi ko na lang, Tito, kapag gusto niyo pong marinig ang buong kwento, handa po akong magsalita. Sunod-sunod na tawag. Lahat pare-pareho ang sinasabi. Magtimpi ako. Tanggapin na nagkakamali ang lalaki. At kung hindi ako makapagbigay ng anak na lalaki, dapat ay mas maging maunawain ako. Sa kwentong narinig nila, ako ang kontrabida. Hindi ako sumagot o nakipag-away. Nirecord ko ang mga tawag, sinesave ang mga mensahe. Natutunan ko sa negosyo na kapag maingay ang lahat, dapat kang manatiling tahimik, malinis ang kamay, at malamig ang ulo. Hapon na, at sinundo ko si Angela. Ma, bakit po namumula ang mata nyo? Yumuko ako. Pagod lang si Mama. Ngayon, sa bahay muna tayo ni Tita Lorna mo matutulog. Nag-away na naman po kayo ni Lola? Hinawakan ko ang kamay niya. Sa bahay na lang ni Tita. Ipapaliwanag ko, si Ate Lorna, ang kapatid ko, ay nakatira sa isang simpleng apartment sa Pasig. Pagbukas niya ng pinto at makita ang mukha ko, hindi na siya nagtanong. Pinapasok niya si Angela. Malaking problema to, no? Ipinakita ko ang video na kuha ko. Hindi pa niya natatapos. Nanginginig na ang kamay niya. Hayop sila. Mga tao pa ba yan? Si Angela, na nakaupo sa tabi, ay namutla. Narinig niya ang pangalan ng kanyang ama at lola. Ma,
Si Miss Jasmine po ba yon? Niyakap ko siya. May mga pagkakamali ang matatanda. Anak, ako ang aayos. Wala kang kasalanan. Humagulgol si Angela. Narinig ko po sila Mama Betty at Tita Cynthia kanina. Sabi po ni Lola, kung hindi ka pipirma, gagawin daw niya ang lahat para mawala sa iyo ang bahay at ako. Akala ko po, nagbibiro lang siya. Natigilan ako. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang mga nawawalang papeles, ang pagdalaw ni Jasmine, ang ninakaw na damit pantulog, ang text na nagpapauwi sa akin, ang pulang panty, ang mga nakahandang dokumento. Isa itong bitag. Kung nanakit ako, may video sila. Kung nataranta ako, may papel silang ipapapirma. Kung mananahimik ako, may tsismis silang ikakalat. Ang gusto nila ay hindi lang ako paalisin, kundi wasakin ako ng buo. Nang gabing iyon, habang natutulog si Angela, nakaupo ako sa balkonahe. Walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ko. Nag-text si Tony. Pumirma ka na. Para matapos na. Binasa ko iyon, nang paulit-ulit, at pinatay ang screen. Hindi ito matatapos sa paraang gusto nila. Mula sa sandaling iyon. Kinaumagahan. Gumising ako, bago pa sumikat ang araw. Pinaghanda ako ni Ate Lorna, nang mainit na salabat. Rosa, anong plano mo ngayon? Pupunta ako kay Attorney Sarmiento. Yung abogado ng patahian? Tumango ako. Oo, hindi ko na to kayang harapin mag-isa. Nagplano sila, kaya kailangan ko ring magplano. Tiningnan ako ni Ate Lorna. Tama. Sa panahon ngayon, kailangan ng ebidensya. Dinala ko si Angela sa eskwela at dumiretso sa opisina ni Attorney David Sarmiento sa Ortigas. Inilatag ko ang lahat. Ang cellphone, ang external drive, ang mga listahan ng tawag. Ikinuwento ko ang lahat. Nang matapos, tinanggal ni Attorney Sarmiento ang kanyang salamin. Ginawa mo ang pinakatamang bagay, Rosa. Ang alin po? Hindi ka nanakit, hindi ka pumirma, at nag-record ka ng ebidensya. Kung nawala ka sa kontrol, gagamitin nila. Yun laban sa'yo. Pero kumalat na po ang edited video. Tinatawagan ako ng mga kamag-anak, at apektado na si Angela. Tumango siya. Huwag kang sasagot sa social media. Ang unang hakbang, isave lahat ng ebidensya. Mula ngayon, iwasan mong sumagot sa tawag. Mas maganda kong text para may record. At higit sa lahat, huwag kang pipirma ng kahit ano. Yung bahay po, makukuha po ba nila? Hindi, sarili mong ariyan yan. Pero kung pinirmahan mo ang anumang kasulatan, magiging komplikado. Ang kailangan mong gawin ngayon ay: una, i-secure ang lahat ng kopya ng CCTV. Pangalawa, magpadala ng notice sa mga bangko na huwag i-process ang anumang loan na gamit ang bahay mo nang wala ang personal mong presensya. Pangatlo, i-check kung may nagpeke na ng pirma mo. Dapat po ba akong umuwi? Huwag kang uuwing mag-isa. Kung kukuha ka ng gamit, magsama ka. At ilayo mo muna si Angela sa kanila. Paano po kung agawin nila ang anak ko? Umiling siya. 13 na si Angela. May boses na siya sa korte. Ang kailangan mong gawin ay protektahan ang kanyang isipan. Umalis ako sa opisina niya nang may bagong pananaw. Hindi na ako isang asawang biktima ng kataksilan. Ako ay ina ni Angela, may-ari ng isang negosyo, at may-ari ng isang bahay na pinaghirapan ko. Pagdating ko sa patahian, sinalubong ako ni Ate Helen. Rosa, ayos ka lang? Tiningnan ko ang mga makina at sinabing, may problema. Pero hindi ko hahayaang bumagsak ang patahian. Hinawakan niya ang kamay ko. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo, sabihin mo lang. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang malinaw na daan sa harap ko. Hindi ako iiyak sa harap ng mga taong gustong makita akong bumagsak. Dahan-dahan lang, pero sigurado ang bawat hakbang. Kinaumagahan, bumalik ako sa bahay kasama si Ate Lorna at isang technician para kopyahin ang lahat ng CCTV footage. Naroon sila Tony, Mama Betty, at Cynthia. Galit sila, pero hindi ako natinag. Sa harap nila,
Pinanood namin ang mga video. Ang pagpasok ni Jasmine. Ang pagbabantay ni Mama Betty. Ang pagbukas ni Tony ng pinto. At ang pinakamasakit, ang eksena kung saan nakita ni Angela ang kanyang lola at tiyahin na lumabas sa aming kwarto at ang takot sa kanyang mga mata. Doon, hindi ko na napigilan ang aking luha. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Pag-alis namin, hinarang ako ni Tony. Rosa, pakiusap. Huwag mo nang palakihin. Matanda na si Mama. Baon sa utang si Cynthia. Tiningnan ko siya. Ang pamilyang ito ay hindi nasira dahil sa CCTV, Tony. Nasira ito noong binuksan mo ang pinto para kay Jasmine. Habang nasa patahian, tumawag ang isang private lending company para i-verify ang isang loan application. Isang loan na ginagamit ang bahay ko bilang collateral. Na may peking pirma ko. In-apply ito ni Tony. 6 na araw na ang nakalipas. Doon ko naintindihan. Ang eksena sa kwarto ay palabas lang. Ang totoong target ay ang fraudulent loan. Kasama si Attorney Sarmiento, pinuntahan namin ang lending office at pinatigil ang lahat, ang sonogram. Pekeng-peke. Ayon sa isang source ni Attorney Sarmiento, logo, format, selyo lahat mali. Kinausap ko si Jasmine. Sa isang coffee shop, inilatag ko ang mga ebidensya. Ang CCTV, ang analysis ng peking sonogram, at ang bank transfer na 50,000 pesos mula kay Cynthia. Umamin siya, walang baby. Bayad siya, para umarte. Si Tony, alam daw ang lahat. Nagpadala kami ng demand letter sa pamilya De Leon. Tumigil ang panggugulo. Pero sinubukan pa rin nila ang isang huling alas. Isang family meeting kasama ang mga kamag-anak. At ang barangay captain. Doon, isa-isa kong inilabas ang lahat. Ang confession ni Jasmine. Ang CCTV. Ang dokumento mula sa lending company. Walang nakapagsalita. Nag-file ako ng annulment. Sa korte, napatunayan ang lahat. Ang bahay ay nanatiling akin. Ang kustodiya ni Angela ay napunta sa akin. Si Tony, si Cynthia, at si Mama Betty ay hinarap ang kani-kanilang kaso at kahihiyan. Noong araw na umalis sila sa bahay, nakatayo kaming mag-ina sa sala. Dala ni Mama Betty ang kanyang mga gamit. Masaya ka na ba? Tanong niya. Sumagot ako. Walang masaya kapag nasisira ang isang pamilya, Ma. Umalis si Tony nang hindi lumilingon. Nang hapon na iyon, pinalitan ko ang lahat ng susi. Nilinis ko ang buong bahay. Itinapon ko ang mga lumang gamit na nagpapaalala sa kanila. Binuksan ko ang mga bintana at ang sikat ng araw ay pumasok. Pinapatuyo ang lahat ng sakit at alaala. Niyakap ako ni Angela. Ma, galit po ba kayo sa kanila? Umiling ako. Mas malungkot ako kaysa galit. Pero hindi ko hahayaang manatili ang lungkot na to. Ilang linggo ang lumipas. Bumalik sa normal ang lahat. Nakuha namin ang kontrata sa St. Michael's. Sabi ng kliyente, pinili nila kami dahil sa kalidad ng aming gawa at sa dignidad na ipinakita ko. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng aking patahian at nauunawaan kong hindi ko nawala ang lahat. Nawalan ako ng asawa, pero napanatili ko ang aking anak, ang aking bahay, ang aking dangal, at higit sa lahat, ang aking sarili. Sa isang pamilya, mahalaga ang pagpapasensya. Pero hindi ka dapat magpasensya sa kataksilan, paninirang puri, at kasakiman. Ang isang babae ay maaaring maging tapat sa pamilya ng kanyang asawa, pero dapat niyang protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang ari-arian, at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Salamat sa inyong pakikinig.